Medyo masastig pala ma-disinvite sa birthday ng sarili mong pamangkin dahil lang sa lechon. And now, he is attempting to emotionally manipulate you. Itutuloy mo ba ang tuition o puputulin niyo na ng financial support? Ito yung klase ng kwento na mapapailing ka talaga. No? Imagine mo, no? Ikaw na nga ang tumutulong, ikaw na nga ang nagpapaaral, tapos dahil lang hindi mo masagot ang lechon worth 17,000, bigla ka nang hindi invited sa birthday ng sarili mong pamangkin. Hindi na ito simpleng tampuhan, no? This is entitled na to emotional manipulation na ito. At abuso na ito sa kabaitan. Basahin muna natin ito ng buo ng post, no? At walang interruption. At tapos, saka na tayo mag-review ito. By the way, no? Hello mga stories, no? Ako pala si Martin, no? At ito yung ating Reddit reactions, no? Dito sa aking channel, no? Marty Stories. So, itong Reddit na po, Reddit na post na to, galing ito sa Rant and Vent PH. So, ngayon, meron dito, post ko lang ako dito, no? Kasi, hindi ko alam saan ilalabas to, no? Sobrang bigat lang kasi sa loob, okay? Ito kasi yung title niya, no? Ito yung yung title niya. Medyo masastig pala ma-disinvite sa birthday ng sarili mong pamangkin dahil lang sa lechon. Ngayon, dito ito yung screenshot, no? Sabi niya, huwag ka muna daw pumunta sa birthday ni ganito. Mainit pa yung ulo niya, kuya, ganito, at yun. James, sa'yo, dito sa'yo. Since hindi mo daw kaya i-sponsor yung lechon baboy. Oh my God. Ayun. Talagang, babasahin natin, no? Ito yung niya. Post ko lang dito. Ngayon, hindi ko lang yung lalabas ko. So, hindi ka tingnan. Next week na yung 5th birthday yung pamangkin ko. Okay. Siyempre, excited ako kasi paborito kong pamangkin ko at spoiled talaga sa akin. Last week, kinausap ako ng kuya ko, yung dad ng pamangkin ko, kung pwede ko ba daw in-sponsor yung lechon baboy para sa handaan. Nung tinanong ko kung magkano, nagulat ako kasi naghahanap sila ng worth 17,000 pesos. Oh my God. Sinabi ko pa naman sa kanya na maayos pasensya muna talaga ngayon kasi medyo gipit ako and dami kong bayarin ang expenses nitong mga nakaraang buwan. Akala ko maintindihan niya kasi alam naman niya ng sitwasyon ko. Ang masakit pa doon, no, ako pa nga na nagbabayad ng tuition fee ng anak niya sa private school. Ngayon, pero imbis na maintindihan niya, no, nagalit pa siya sa akin. Kagabi, nag-text yung isa kong kapatid na wag na lang daw ako pumunta sa birthday next week. Grabe ang iyak ko ngayon. Mas pinapahalagaan pa nila yung lechon sa handahan kaysa sa presensya ko doon sa mismong birthday ng pamangkin ko. Ang sakit lang isipin na yung bata pa ang nagbe-benefit ng tuition na binabayaran ko, pero ako pa yung masama ngayon. Ngayon ang mga stories, no, ito, babasahin natin yung mga comment sections, no. Ito, sabi na dito, no, inis ako sa kuya mo. Inis ako sa mga kapatid mo na mukhang konsentidor. But above all, inis ako sa iyo. Okay ka lang? Ikaw nagbabayad ng tuition fee, konsentidor ka rin naman pala. Please, respect yourself enough to cut them off financially. Magbigay ka paminsan-minsan pero huwag mong akuin. Hindi mo yan responsibilidad.
you're not doing your brother a favor by enabling him to be irresponsible and allowing him to take advantage of you. And now he is attempting to emotionally manipulate you. Kadiri. Diba? Okay, so sabi ang reply, ginawa niyang hostage yung pamangkin, confident na hindi masusunod yung gusto. Naging tuhod si OP kasi ilalayo sa bata. Engot lang, papayag ng ganyang setup. Sabi niya, sige, okay lang. Sabihin nyo mo kay kuya na siya magbayad ng tuition pinaanak niya. Sana dapat pati ang anak niya pangipunan niya kung gusto niya naman na siya ng bongga. Ayan. Ito, sabi niya dito, ang swami ng kuya mo, leche siya. Ito naman, hayaan mo yung mga patay gutom na magulang. Gusto pala nila ng mga lecture ng anak niya. Di sana nag-ikon sila. Di yung inaasa sa'yo. Ito naman, at nung hindi mo nabigay, sumama pang loob niya. Hindi po pinupulot ang pera. Pinaghihirapan yun. Tsaka di biro yung presyo ng lechon sa ekonomiya ngayon. Huwag kasi mag-anak. Kung di naman pala kaya ibigay yung maganda at maasang buhay sa bata. Bakit ikaw magbabayad ng tuition ng anak nila? At bakit sa private? Di ka nila kasama yung ginawa nila yan. Sila na dapat may responsibilidad magbigay ng magandang kinabukasan dyan, hindi ikaw o kung sino man. Itigil mo yung pagiging anga-anga mo at kahit ibigay mo sisiraan ka pa niya at may masasabi sila ng masama. Yung babayad mo ng tuition mo ng pamangkin mo, ipunin mo yon para sa tanda mo may pera ka. Kapag nawalan ka ng pera, mas basura ang tingin nila sa'yo at kahit 5 duling, hindi ka makakapit sa kanila. Okay, so ngayon babasahin natin yung mga ito yung aking opinion ko. Okay? Unang-una, hindi lecture yung totoong issue dito. Ang totoong issue is nasana yung pamilya na si OP ang tagasalo. Kapag ang tingin nila sa iyo ay laging ambag mo, laging may sagot, laging may sponsor, darating talaga sa punto na kapag tumanggi ng kahit isang beses, ikaw na agad ang masama. At alam niyo kung ano yung pinakamalinaw sa masakit dito? Ikaw na nga ang nagpapaaral sa anak nila sa private school, ikaw pa ang may ganang i-cut off dahil lang sa lecture. Sorry pero sobrang kapal nun. Diba? Pangalawa, mali na ginagawang sukatan ng pagmamahal sa pera. Okay? Kung mahal ka talaga nila bilang kapamilya, ang maririnig mo dapat ay, okay lang, maintindihan ko namin. Hindi yung, huwag ka nang pumunta. Ano ibig sabihin nun? Simple lang. Hindi presensya yung mahalaga sa kanya. Ambag mo. Yan ang mas kitanggapin. Pangatlo, ginagamit nila yung pamangkin bilang emotional hostage. Yan ang totoong pangit dito. Alam nila mahal na mahal mo yung bata. Kaya ang galawan nila, kapag hindi ka nagbigay, ilalayo ka namin. This is a classic guilt trip, di ba? Classic manipulation. At kapag pinagbigyan mo yan, uulit at uulit yan. Okay? Hindi lang sa lechon. Next time, baka cake na, mga susunod venue na, susunod school supplies, susunod gadget na, susunod outing na. Susunod na yan, buong barangay na yan Hanggang sa hindi mo mapapansin ikaw bumubuhay sa ng responsibilidad na hindi naman sa'yo. Ito pang-apat, hindi mo responsibilidad ang private school ng anak ng iba. Kahit pamangkin mo pa yan. Oo, mahal mo yung bata, gets ko yun. Oo. Gusto mong tumulong, walang problema. Pero ang tulong, pusang loob.
Hindi sa pilitan, hindi utang, hindi, at lalo hindi pwedeng gawing basehan ng karapat-dapat kapag tratuing pamilya. Kung hindi mo kaya ng magulang ang private school, edi humanap ng school ng pasok sa budget. Kung hindi niya kaya ng lechon, edi wag na mag-lechon. Ganun lang kasimple. Live within your means. Hindi yung iaasa sa kapatid tapos di mo pabibigyan, magtatampo. Diba? Panglima, kung ako ang tatanungin mo, kailangan na ni OP na mag-set ng matinding boundary dito. At straight to the point tayo dito. Ito ang advice ko sa inyo na huwag mong sagutin ang lechon. Pag-isipan mo itigil ang pagbabayad sa tuition o at least i-post mo habang inaayos mo yung boundaries mo. Tapos sabihin mo ng malinaw na tutulong ako kung kaya ko at kung gusto ko. Pero hindi ako obligasyon na machine ninyo. Kung gusto nyo parang magpakita ng pagmamahal sa pamangkin mo, direkta sa bata ang regalo, hindi sa magulang ng abusado. Tsaka, higit sa lahat unahin mo muna yung future mo. Kasi tandaan mo maraming taong nauubos ay hindi dahil masama sila, kundi dahil mabait sila sa maling tao. Okay? And honestly, yun yung nakita ko rito. Hindi ka masamang tao dahil hindi mo kayang maglabas ng 17,000 pesos para sa lechon. Hindi ka madamot dahil may sarili kang bills. Hindi ka selfish, hindi pinipili mong hindi magpagamit. Ang selfish dito yung mga taong gusto ibigay mo ang pera mo, oras mo, at pagmamahal mo pero isang hindi mo lang, kaya nilang itapon talebas. At yan ang masakit ng katotohanan dito, no? Kung ako sa'yo, OP, ito na ang wake-up call nyo, no? Kasi kapag tinanggap mo pa ulit yung ganitong treatment, para sa'yo rin, tinuruan silang okay lang, tapakan ka. At huwag natin kalimutan, ay bata iinosente, pero ang magulang, hindi. Kaya huwag mong i-confuse ang love mo sa pamangkin mo sa obligasyon mo sa mga magulang niyang walang boundaries. Mga stories, no? Tandaan niyo to, no? Ang tunay na pamilya, hindi ka minamahal dahil may naiabot ka. Minamahal ka dahil mahal ka. Kapag kailangan mo magbayad para lang tratuhin ng maayos, hindi na relasyon yan. Transaction na yan. Diba? Ginagawa ka nilang ATM human ATM Di ba mo naisip yun? Kung kayo ay nasa sitwasyon ng OP, itutuloy mo ba ang tuition o puputulin nyo na ng financial support? Comment nyo na lang sa baba at gusto na malaman ang take nyo mga yun. Okay? Yun lang mga stories, no? Kung gusto nyo mas marami pang ganitong real talk stories, no? Ng mga guys sa mga Reddit, no? At wala yung paligo-ligo na kwento. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel and click notification button sa baba. As always, mga stories, thank you and have a great never-ending stories. Bye.